Ubus na pala yung stocks kong pagkain ng mga bata sa freezer, kaya eto na naman tayo sa isa sa mga favorite kong mommy hacks, ang meal prep day. As a full-time mom, sobrang laking tulong talaga nito sa akin kasi aminin natin, hindi naman araw-araw may energy tayo magluto from scratch, lalo na kapag may kasamang labada, hugasin, paglilinis, pag-aalaga ng mga bata at yung walang katapusang mama. Kaya habang may konting oras, gagawa na tayo ng pagkain nila good for around 3 to 5 days. Siyempre, ang priority natin dito ay healthy, masustansya at madaling kainin ng mga bata. So sa pagluluto, ginisa ko muna yung bawang at sibuyas at paglabas pa lang ng amoy nito, alam mo nang may masarap na mangyayari. Sinunod ko na dyan yung chicken breast, hinayaan ko lang mag-sear ng konti bago ko nilagyan ng konting tubig. Pagkatapos, nilagay ko na rin yung hinugasang bigas. At dito na magsisimula yung lugaw journey natin. Then pasok na rin si carrots at sayote. Tapos tubig ulit at habang niluluto, dagdag lang tayo ng tubig paminsan-minsan. Hindi ito yung tipong eksaktong sukat lahat, yung mom instinct lang ganun. Nung medyo palambot na lahat, saka ko nilagay yung broccoli. Ayoko kasi na sobrang lambot niya na parang nagiging kulay army green na. Mas gusto ko yung naluluto pero may nutrients pa rin. At syempre, hindi mawawala ang malunggay. Grabe, feeling ko national treasure talaga tong malunggay. Libre na nga minsan sa bakuran, healthy pa. At talagang packed sa nutrients. Kaya lagi akong may stocks nito sa ref. Kung may superhero ang mga gulay, malunggay siguro yun. By the way, maraming tatanong bakit hindi ako naglalagay ng asin. Actually, noon pa man, sinasanay ko na sila sa hindi masyadong maalat na pagkain. Ang ginagamit ko lang usually ay garlic powder at konting paminta. Yun lang. Para habang bata pa, hindi sila masanay sa sobrang alat. Kasi alam naman natin na habang lumalaki sila, makakatikim din naman sila ng iba't ibang pagkain. At least habang tayo ang naghahanda, control natin yung mga ingredients, diba? So after maluto, pinalamig ko muna. Very important ito mga mima, huwag agad ilagay sa freezer o containers habang sobrang init pa. Kaya muna nating bumaba yung temperature para mas okay ang storage. Kaya habang naghihintay lumamig, feeling accomplished na ako dito. Yung tipong pagtingin mo sa kaldero, wow, may pagkain na naman ang mga ano ko for the next few days. Then nilagay ko na siya sa mga airtight containers ko. Isa-isa kong pinortion para mas madali kapag kakain na sila. Kukuha ka na lang, iinitin, then serve. Tapos na. Wala nang panic mode, wala nang anong lulutuin ko, at wala nang batang gutom na umiiyak habang nagluluto ka pa lang. Freezer tips naman tayo mga mima. Pwede nyong labelan ng mga containers kung kailan nyo niluto. Next, huwag punuin hanggang brim dahil minsan lumalaki yung volume kapag frozen. Tapos portion by serving para isang initan lang. At huwag pa ulit-ulit i-freeze at ito. Kung may frequent brand out sa area nyo, huwag mag-stock ng sobra. Actually, yan ang dahilan kung bakit hanggang 3 to 5 days lang lagi ang ginagawa ko. Dito kasi sa amin, medyo madalas talaga ang brand. Kaya yung sakto lang, fresh pa rin, hindi sayang at may peace of mind ako. Kasi para sa akin, mas importante yung practical. Hindi kailangan punuin ng freezer para masabing prepared. Ang importante, may ready na pagkain ng mga bata kapag gutom na sila. At minsan, kahit nakakapagod mag-meal prep, no, sobrang worth it naman kapag alam mong ready ng pagkain nila anytime na gutumin sila. Kaya sa mga kapwa ko mommies dyan, kung hindi nyo pa nasusubukan mag-meal prep, try nyo to kahit pang 2 to 3 days lang muna. Promise, future you will thank you.